Good morning mga amigo, green tea po oh. Update po tayo ngayon sa ating 12 times harvest no, sa ating ampalaya. So ito po, kasalukuyan na po tayong naghahakot, mayroong nagpa-packing, at saka mayroon din nag-selection. So makita nyo sa background natin no. So ito po yung ating tinutukan ngayon, yung ating selection dahil sa 12 harvest po, normally mga kaibigan, marami na pong class B yan. So mayroon na pong mga lubot, mayroon na pong real talk lang mga kaibigan no, sa mga nag-alaga ng palaya. Ganun talaga yan. Yung ating variety, madaling mamunga, marami mamunga, madaling mamatay, at madaling magkakaroon ng mga cracking. Yun po ang totoo. So, pag patlong po ng isang dosinang harbisan yan, normally, nag-cracking na po yan. Maiksi na po yung kanyang talbos at mangulubot na po yung bunga. So, ganun talaga. Bagong panahon at sa variety din yan, no? So, inaamin na talaga ng mga producer ng ng mga farmer heroes ng mga ganitong mga model ng ampalaya na madaling mamatay yung kanilang mga seeds. Kapag kailagaan mo, kumbaga umiksi na po ang buhay, ang lifespan ng kanilang mga seeds. So, ganoon talaga yan. So, nasa ating farmers, palagi yung risk, no? So, we have to take the risk, no? Tayo lahat ang mabuntulan ng sisi ng mga farmers. Normal lang yan sa kanila, pero sa atin hindi normal dapat. Okay. So ito no, ito yung ating activity ngayong umaga. Today is November 5, 2023. So, welcome po kayo dito sa aking farm, sa Green Tea Farm. Anytime pwede pong bumisita lahat ng mga visitors natin, mga sales representative ng bawat kumpanya. Para makita no, yung ating mga produkto. Na kung saan ay sinasabi natin yung buong katotohanan. Okay. So ito po ngayon, no? So 12 harvest, kailangan natin mag-harvest ng 4 na bisis sa isang linggo. Dahan-dahan po siya. So paunti-unti dahil hindi po kailangan po nating i-control yung flooding ng ating produkto para naman sa ganun ay hindi po siya baba yung presyo, magmura. So kailangan natin i-control yung i-timing, kumbaga yung distribution ng ating mga bunga. Hapon, nag-harvest tayo ng mga more or less nasa 800 na talong. So, ngayon, ang palaya na naman. So, sa Martes na naman, automatic na naman, talong na naman, at saka ang palaya. Ngayon, by next 2 days, gano'n na naman. Depende na lang sa demand ng ating mga buyers, no? So kung ano yung gusto nilang proseso at timing sa pag-harvest, dahil bibigyan din natin sila ng playing time para makadiskarte din sila. Hindi naman puro na lang sa atin, no? Yung hindi wag tayong maging selfish na puro na lang yung sa atin yung iniisip natin nakitaan. So kailangan rin kumita yung ating mga buyers para sa ganun ay mabuhay din yung kanilang pamilya. So, wag nating isipin na puro lang sa atin at wag namang isipin palagi ng ating mga buyers yung sa kanila din. Kailangan din vice versa yan, magtutulungan para naman sa ikaunlad ng inang Pilipinas. So, shout out pala sa ating mga subscribers dyan, no? All over Luzon, Visayas at Mindanao at sa abroad din, no? Long live kayong lahat. And then sa ating mga bagong viewers, please subscribe my YouTube channel, Green Tea Farm Input, no? At marami tayong may bahagi sa inyo na mga nice to know o may mga katuturan, may mga pamamaraan at mga experiences, gaps and challenges na kung saan nanggaling po sa ating experience through the years na nagkakaroon tayo ng mga halamang ganito, ang palaya at talong. During the stage ng pagka-transplant, pagsisidling, hanggang pag-harvest, and then hanggang sa pagkalugnas, hanggang sa pagkapatay ng ating mga halaman, ay mayroon na po tayong may experience doon. Mga sakit, insekto, mayroon na po tayo doon, no? So, kailangan nating i-impart yun kung sakasakaling mayroon mga kailangan sa atin ng mga tulong naman, no? So, wag nating pabayaan yung ating mga farmers na kadalasan ay nagsisimula, and then sa ating mga backyard, no? Na nag-alaga ng mga tangdaang puno, ganyan. So, marami po sa atin na nagkaroon ng problema. So, compared sa pangwalakihan naman, tulad dito sa akin, so, by tons po yung hills natin. So, mayroon po siyang pinagkaiba.
although sa pag-aalaga, naintindihan natin yung mga maliliit nating farmers, so kailangan din natin ng tulungan, no? So, padala lang kayo ng mga comments niyo and then mga tanong, mag-comment down lang kayo dito sa aking YouTube channel sa video and then sagutin natin yan. So, sa pagsasagot naman mga kaibigan, no? Ating mga amigo, hindi po ura-ura mismo na maisagot natin. Pasensya na po dahil mayroon po tayong iba pang mga tinutukan. Dahil ngayon, November na, so ito po ay more or less nasa 1 month na lang yung ating harbisan dito sa isang area. So magpuproceed na naman tayo doon sa kabilang area, which is by next week magkaroon na naman tayo ng land prep, no? Land preparation. So hindi hamak na malaking area yon. So kailangan natin mag-prepare ng ating sarili, prepare tayo ng tao, financial na. Lahat-lahat na. So karon medyo magiging busy na naman si Green Tape. So karon pa man walang problema. Araw-araw natin makikita yung inyong mga comments, mga tanong, basta ipadala nyo lang through this social media platform. So sa ating mga bagong viewers, no, once again shout out sa inyo, and then sa ating mga class 30 dyan, das 96, no, mga living heroes dyan, mga guro, lahat-lahat shout out sa inyo, and then don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Then paki-share sa ating video para naman kumalat at magkaroon tayo ng magandang engagement and then stakeholder engagement, pagkukonekta sa mga tao, and then by that means ay nakakatulong po tayo, no? Okay. So, without much ado, ito po inyong lingkod, Roel Miermita, aka Green Tape, magpaalam po sa inyo ng isang magandang umaga at masaganang bagong taon na darating. Merry Christmas advance. Thank you.